Ang Santo Papa Leo XIII ay nagbabala sa bawat mananampalataya na sa pinakabanal na sandali ng pagtanggap ng komunyon, may isang mahalagang dasal na dapat bigkasin upang hindi mawala ang banal na biyaya na ibinibigay ng Diyos. Ito ay hindi lamang isang simpleng tradisyon, kundi isang proteksyon sa kaluluwa, isang direktang ugnayang tali sa pagitan mo at ng Eukaristya. Kung ikaw ay lumaktaw o makalimot sa dasal na ito, maaari mong mawala ang biyaya. Ang biyayang iyon lamang ang makakatulong sa iyo na mapanatili ang kabanalan sa pang-araw-araw na buhay. Upang labanan ang mga tukso at pagsubok na laging sinusubukan ng demonyo na pasukin. Ang Santo Papa Leo XIII, isang punong papa na puno ng debosyon at espiritu ng pagpapanibago sa pananampalataya, ay nagpayo sa atin na bigyang pansin ng husto ang dasal na ito bilang isang banal na kalasag na nagpoprotekta sa kaluluwa mula sa mga pag-atake ng madilim na puwersa. Sa konteksto ng mundo ngayon na puno ng mga hamon at tukso mula sa materyal na bagay ng mundo hanggang sa mga kilusang sumisira sa pananampalataya. Ang pagtanggap ng komunyon ay hindi lamang simpleng pagtanggap ng katawan at dugo ni Kristo, kundi isa ring sandaling mapagpasyahan upang patibayin at i-refresh ang tipan sa pagitan mo at ng Diyos. Ang dasal na binanggit ng Santo Papa Leo XIII ay ang direktang pakikipag-usap sa Panginoong Hesukristo na naroroon sa banal na sakramento. Ito ay isang taos-pusong pakiusap. Hinihiling sa Panginoon ang kapatawaran, tulong at pagsama. Ito ay hindi isang karagdagang ritual kundi ang sentro na nagpapasya upang mapanatili mo ang biyaya. Dahil dito, ang iyong kaluluwa ay nililinis, ginagawang banal at hindi nasasaktan sa harap ng epekto ng kasalanan. Kaya nga, ang pagkalimot o pagpapabaya sa dasal na ito ay maaaring maging sanhi ng pagtanggap ng komunyon nang hindi sapat ang paghahanda sa espiritual. Hindi mo namamalayan ang kabanalan ng banal na Eukaristya na nagreresulta sa pagtanggap ng komunyon na hindi nagdudulot ng biyaya kundi nagdudulot pa ng pinsala sa kaluluwa. Ang Santo Papa Leo XIII ay dating binigyang diin na ang pagtanggap ng komunyon sa kalagayan ng mabigat na kasalanan, walang taos-pusong pagsisisi, walang paghahanda sa kaluluwa, ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog sa mas mabigat pang kasalanan. Kaya nga, ang pag-ulit ng dasal na ito ay hindi lamang paggalang sa banal na Eukaristya, kundi paraan din upang protektahan ang sarili mula sa kahinaan ng pananampalataya. Nakatanong ka na ba kung sa bawat pag-akyat sa altar, bukod sa paggalang at katapatan, talaga bang handa kang tanggapin si Hesukristo ng karapat-dapat? Ito ba ay iniisip mo lang na tradisyon o ritual panlipunan? Nagbabala ang Santo Papa Leo XIII na kung hindi ka tapat sa sarili, hindi mo i-refresh ang kaluluwa sa tamang dasal, ay maaaring nawalan ka na ng mahalagang sandali upang makasama ka ni Hesukristo. At ang mismong sandaling iyon, kung ikaw ay magpabaya, ay hindi lamang mawawalan ka ng biyaya, kundi ang iyong kaluluwa ay maaaring maging mahina at madaling masaktan sa harap ng mga tukso ng mundo at demonyo. Ang dasal na binanggit ng Santo Papa Leo XIII ay hindi isang mahaba at komplikadong panalangin kundi simple ngunit puno ng biyaya. Sa pamamagitan ng dasal na ipinayo ng Santo Papa Leo XIII, makakakuha ka ng lakas upang malampasan ang lahat. Ang biyayang ito ay hindi lamang banal na regalo na nagpapabanal sa iyo, kundi ilaw din upang gabayan ang iba patungo sa Diyos. Dahil dito, magiging ilaw ka sa gitna ng madilim na mundo, isang tanglaw sa gitna ng mga bagyo ng buhay, ang huling bagay ngunit hindi gaanong mahalaga. Nagbabala ang Santo Papa Leo XIII na ang pagkalimot o hindi seryoso sa dasal sa panahon ng komunyon ay maaaring maging sanhi ng kakulangan sa biyaya, maging pagtanggap ng hindi karapat-dapat na nagdudulot ng pinsala sa kaluluwa. Kaya sa bawat pag-akyat mo sa altar, tumigil sandali, huminga ng malalim at bigkasin ang dasal na ito ng may katapatan. Iyon ay simpleng gawain, ngunit may malaking kapangyarihan na nagbibigay sa iyo ng kapatawaran, mahabag na puso at pagsama ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Tandaan mo na hindi nais ng Diyos na tanggapin natin ang komunyon ng mekanikal, kundi nais niyang tanggapin ito ng buong puso, ng may kababaang loob at ganap na pagtitiwala. At ang dasal na ipinaalala ng Santo Papa Leo XIII ay ang susi upang buksan ang pinto ng pagtanggap ng biyaya, upang ang bawat pagtanggap ng komunyon ay maging pagkakataon ng pagbabago, pagiging banal at pagiging katulad ni Kristo. Huwag hayaang lumipas ang banal na sandaling iyon nang hindi pinahahalagahan ng tama. Huwag hayaang madulas sa iyong kamay ang biyaya ng Diyos dahil lamang sa pagkalimot sa maliit ngunit makapangyarihang dasal. Magsimula ngayon. Sa bawat komunyon, bigkasin ang dasal na ito bilang isang pangako, bilang tunay na paghahanda sa kaluluwa. Iyon ay hindi lamang paraan upang mapanatili ang pananampalataya kundi landas din upang itayo ang isang matatag na buhay espiritual.
Mabuhay sa liwanag ng Diyos at maprotektahan niya mula sa lahat ng panganib. Nagbabala ang Santo Papa Leo Rasi at ngayon ay oras na para kumilos ka upang hindi mawala ang mahalagang banal na biyayang ito. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang kawalan ng malasakit sa pananampalataya ay lalong kumakalat. Marami ang lumalapit sa banal na Eukaristya bilang ugali. Isang ritual na sapilitan sa relihiyosong buhay nang hindi tunay na nakakaunawa sa malalim na kahulugan nito. Kaya nga, ang babala ng Santo Papa Leo Rasi ay lalong nagiging mahalaga kaysa kailanman. Nais niyang gisingin ang lahat ng mananampalataya, tawagin ang bawat isa na magising at mabuhay ang pananampalataya ng buong puso, lalo na sa pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang Kristiyano. Ang komunyon. Ang komunyon ay hindi simpleng gawain, hindi lamang pagtanggap ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Hesukristo. Ito ay isang banal na pangyayari, kung saan si Hesukristo ay naroroon ng tunay at buo sa iyong kaluluwa. Sa bawat pagtanggap mo sa banal na sakramento nang hindi dalisay ang kaluluwa, hindi nililinis, hindi mo lamang mawawala ang biyaya kundi maaari mo pang masaktan ang sariling kaluluwa. Ito ay mukhang seryoso, ngunit ito ang katotohanan na binabalaan ng Santo Papa Leo Rasi sa kanyang mga aral. Nakatanong ka na ba kung bakit nais ng Diyos na sabihin natin ang dasal na iyon sa panahon ng komunyon? Dahil sa pamamagitan ng dasal na iyon, ipinapahayag mo ang kababaang loob, ang malinaw na pagkilala sa iyong katayuang makasalanan at ang pagnanais na patawarin ka ng Diyos. Kapag binigkas mo ang dasal na iyon, tunay mong binubuksan ang pinto ng iyong kaluluwa upang tanggapin ang pag-ibig at walang hanggang lakas mula sa Diyos. Ito ang unang hakbang upang manirahan ang biyaya sa kaluluwa at mabago muli ang ugnayan sa pagitan mo at ng Diyos. Ang mahalaga pa ay ang katapatan at tunay na puso sa dasal na ito na hindi lamang nakakatulong na mapanatili ang biyaya kundi kalasag din na nagpoprotekta sa iyo mula sa masasamang epekto ng mundo at mga puwersa ng demonyo. Ang mundo ngayon ay puno ng hindi nakikitang panganib mula sa tukso ng material hanggang sa malamig na pag-aalinlangan sa pananampalataya. Ngunit kapag alam mong mapanatili at pangalagaan ang iyong biyaya sa pamamagitan ng dasal na iyon, magkakaroon ka ng lakas upang lumaban at manalo sa lahat ng tukso. Tandaan mo na ang biyaya ay hindi natural na bagay kundi regalo mula sa Diyos para sa mga nagbubukas ng puso at ang tamang pagtanggap ng komunyon ng may dalisay na kaluluwa ang paraan upang matanggap mo ang mahalagang regalo na iyon. Binigyang diin ng Santo Papa Leo Rasi na ang biyaya ay nagpapasya upang mabuhay ka ng banal at mapanatili ang pananampalataya sa anumang kalagayan. Maraming kaso ng mga taong tumanggap ng banal na sakramento nang hindi maayos ang paghahanda sa kaluluwa na nahaharap sa matitinding espiritual na pagsubok, nakararamdam ng kalungkutan at nasasaktan sa pananampalataya. Ito ay hindi parusa kundi natural na resulta kapag hindi nila napanatili ang biyaya, walang patuloy na pagsama ng Diyos sa buhay. Ang dasal sa panahon ng komunyon ay hindi lamang salita, kundi pangako sa sarili at sa Diyos na mabubuhay ka ng karapat-dapat sa pag-ibig na Kanyang ibinigay. Isang bagay na dapat tandaan ay ang paghahanda sa komunyon ay hindi lamang sa sandaling nakatayo ka sa harap ng altar, kundi kasama ang pamumuhay ng banal, madalas na pagsusuri sa sarili at pagkukumpisal. Ang pagkukumpisal ay paraan upang mabago ang kaluluwa na naglilinis sa mga mansa ng kasalanan, upang ang bawat komunyon ay maging gawain ng pag-ibig at pagkakaisa kay Kristo. Kung walang ganitong paghahanda, mahihirapan kang tanggapin ng buo ang biyaya, kahit gaano pa kabanal ang dasal na iyong bigkasin. Bukod dito, ang madalas na pagmumuni-muni tungkol sa banal na Eukaristya sa sakripisyo ni Hesukristo sa krus ay nakakatulong din na taasan ang iyong kaalaman at paggalang sa panahon ng komunyon. Ang Santo Papa Leo Rasi ay dating nagturo na ang malalim na pag-unawa sa pag-ibig at sakripisyo ng Panginoon ang nag-uudyok upang mabuhay ng mabuti at mapanatili ang biyaya ng hindi nauubos. Kapag tinitingnan mo ang katawan at dugo ni Kristo bilang pinakamarangal na regalo ng pag-ibig, hindi mo kailanman pagbabayaan ang komunyon o makakalimot sa mahalagang dasal na iyon. Sa pang-araw-araw na buhay, makakaharap ka ng maraming pagsubok at tukso na makakayanig sa pananampalataya. Ngunit kapag dala mo sa puso ang banal na dasal na iyon sa bawat komunyon, makakakuha ka ng lakas upang malampasan ang lahat. Ito ang lihim na nakatulong sa mga santo sa kasaysayan ng simbahan na mabuhay ng tapat at hindi natitinag sa lahat ng kahirapan at pagsubok. Maaari ka ring maging katulad nila kung alam mong mapanatili at gamitin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Eukaristya.
Tandaan mo na ang pagtitiwala at kababaang loob kapag binigkas ang dasal na ito ay hindi lamang nakakukuha ng kapatawaran sa lahat ng pagkakamali kundi binabago ka rin upang maging bagong tao na puno ng pag-ibig at kapatawaran sa kapwa. Ang biyaya ay buhay ng kaluluwa, hininga ng pananampalataya, lakas na nagbibigay daan upang mabuhay ng banal, maglingkod sa Diyos at mahalin ang kapwa. Kung ikaw ay lumaktaw o makalimot sa dasal na ito, ikaw ay nagpapahina sa iyong espiritual na ugnayan sa Diyos na nagiging sanhi ng kahinaan ng iyong kaluluwa sa harap ng mga kahirapan at pagsubok. Ang Santo Papa Leo XIII ay hindi lamang nagbabala ng mahigpit kundi nagpayo rin ng may malalim na pag-ibig. Huwag hayaang mawala ang biyaya ng Diyos dahil sa maliliit na kapabayaan, dahil sa isang minutong pagkalimot o pagiging mapagmataas. Ang bawat komunyon ay bagong pagkakataon upang mabago ka, mapatawad, at matulungan sa buhay espiritual. Sa huli, tingnan mo ang pagbigkas sa dasal na iyon hindi lamang bilang ritual kundi bilang buhay na pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay banal na sandali upang isuko mo ang iyong puso sa Kanya. Hayaan ang bawat komunyon na maging matatag na hakbang sa landas ng kabanalan, bagong simula para sa buhay ng pananampalataya sa iyo, at patunay sa buhay na presensya ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang Santo Papa Leo XIII ay nagpaalala sa atin nito hindi lamang upang babalaan kundi upang anyayahan ang bawat isa na pumasok sa mas malalim na pakikipagkaisa kay Hesukristo. Sa pamamagitan ng tamang pamumuhay ayon sa iyong tungkulin at pagpapanatili sa biyaya sa pamamagitan ng dasal at pagtitiwala. Itago mo ang babalang iyon sa iyong puso, bigkasin ang dasal na iyon ng may katapatan at tanggapin ang biyaya ng Diyos upang mabuhay sa liwanag, lakas at walang hanggang pag-ibig niya. Amen.